Sa buong high school, sinubukan ni Alisa na ibahagi ang kanyang pananampalataya kay Kristo sa apat niyang matatalik na kaibigan. Sa mahahabang gabing puno ng kwentuhan, pinag-uusapan nila ang lahat. Mula sa langit, paminsan-minsan, napag-uusapan pa rin nila ang mga dating paksa. Si Alisa, gaya ng dati, ay nagbabahagi tungkol sa kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Bagamat lagi siyang ginagalang ng kanyang mga kaibigan, wala ni isa sa kanila ang naging Kristiyano. Ang desisyong iyon na ito mas tamang sabihing kawalan ng desisyon ay labis na ikinalungkot ni Alisa. Pagkatapos ng kolehiyo, tumanggap si Alisa ng trabaho sa kabilang dulo ng bansa at unti-unti silang nawala ng komunikasyon. Isang taon, nang umuwi siya para sa Pasko, nagkataon na nagkita sila ng isa sa kanyang mga dating kaibigan sa isang department store. May tulak itong stroller at masayang ipinakilala ang kanyang bagong silang na sanggol kay Alisa. Nang malaman ni Alisa na hindi kasal ang kaibigan niya, pumasok sa isip niya. Walang silbi lahat ng mga pinag-usapan namin noon tungkol sa Diyos. Tingnan mo siya, nabuntis bago pa man ikasal. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, tinanong ni Alisa kung pwede niyang buhatin ang sanggol. Habang iniabot ito ng kaibigan niya, sinabi nito, "Alam mo, Alisa, may parte ka sa pagkakaroon ko ng anak na ito. Kung hindi dahil sa'yo, sana na ipalaglag ko siya. Pero naaalala ko lagi ang mga pinag-usapan natin noon, kaya hindi ko nagawang gawin yon. Maaaring iniisip mong walang epekto ang pagbabahagi mo ng iyong pananampalataya kay Kristo, pero meron. Siyempre, ang pinakamalalim mong hangarin ay makilala rin ng iyong mga kaibigan ang Panginoon. Ngunit hindi lamang iyon ang tanging bunga ng pagiging saksi mo sa Kanya. Hindi mo alam kung paano gagamitin ng Diyos ang mga ginagawa mo para sa Kanya. Kahit hindi mo nakikita agad ang resulta ng iyong pagsunod, makakatiyak kang gagamitin ito ng Diyos upang magbunga ng mabuti.